O eto na, petisyon para ipawalang bisa ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Inihain na po dyan sa korte. Ito yung video. Jed, sino-sino ang mga abogado na naghain ng nasabing petisyon sa Korte Suprema ngayong araw? Ang for ilang Mindanaoan lawyers at Duterte allies yung naghain nga ng isang petisyon kanina rito sa Korte Suprema at pinangunahan ito ni Attorney Israelito Torion at Attorney Martin Delgrana, dating LTFRB chairman na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama rin nila yung higit 20 lawyers pa o 20 petitioners pa. Yan ang tamang lugar. Para naman ay may maayos na, mayroon naman tayong korte. Kasi yung iba gusto magyayaw-yaw sa social media, banat dito. Tapos yung iba din dyan, ng mga anti-Duterte, dapat may impeach na yan. May korte naman tayo diba? Ayan po hindi itong Mindanaoan lawmakers ay nais ipawalang bisa ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. At sana mukhang lamang tayo dito. At sana ay papabor po sa kanila itong petisyon na ito. Kasi naman, ano bang idadahilan nila? Si Sandro Marcos, kung yung in-interview, kasi siya yung pinakauna. Si Sandro Marcos, kaya nakatutok po ang karamihan doon. Kasi siya yung unang pumirma dyan sa Kamara. Pero nung tinanong siya kung ano yung dahilan, mukhang personal naman yung dahilan niya. Dahil daw yung banta daw sa magulang niya. Kung baga personal, nasana yung sinasabing confidential fund. Na pinagpipilitan nyo na ito talaga yung malakas na ebidensya. Kung may ebidensya. Di ba? Mukhang akala ko ba ay talagang ito si Franz Castro din tuwang-tuwa na din. Kasi talagang eto na, impeach na si VP Sara sa Kamara. Ngayon, nangyari, mukhang wala pang aksyon ang ginawa ang Senado. Tapos ito, may nagpetisyon para ipawalang bisa yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos pa ng eleksyon yan. Nako, stress na naman kayo niyan. Gigil na nga kayo, napalitan po yung Vice President Sara Duterte, mukhang mapapatagal pa lalo. At lalo pa kayong mai-stress at marami pang pwedeng mangyari. Habang tumatagal, na hindi naaaksyonan yung pagpapa-impeach nyo kay VP Sara, ay mukhang nawawalan na ng tsansa na magtagumpay kayo para paalisin si VP Sara dyan sa kanyang pwesto. Kung hindi kayo magtagumpay, nako, ano na naman kaya ang paraan nyo para sa 2028? Kasi itong mga nangyari ngayon, isang paghahanda ito para sa 2028. Kasi alam nyo naman, pag presidential election, ilang taon pa lang, pinaghahandaan na yan. At isa ito. Kasi pag na-impeach si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbong pagkapangulo. Lamang na sila doon. Ang tanong, lamang nga ba talaga? Ang alam ko, kahit hindi tumakbo si VP Sara, lamang pa rin ang mga Duterte sa pagkapangulo, kahit sino sa kanila ang tumakbo. Kahit pa si Baste, kahit pa si Pulong. Kahit sino sa kanila, susuportahan ng taong bayan yan. Kasi ang nakatatak sa karamihan, yung Duterte. Kahit sino man, basta Duterte, ang susuportahan. Kagaya ngayon, ang sabi ng iba, ayaw na nila kay Marcos. O damay-damay na yun. Ayaw na kay Sandro, ayaw na kay Amy, pati si Amy. Pansinin nyo po yung survey ni Amy ngayon, bagsak sa top 12. O di, damay din siya. O di ba? Kaya yung impeachment na kung saan ay maagang nag-celebrate yung iba, ay meron pa na tayong nabanggit na ito nakaraan, yung na-impeach si VP Sara sa Kamara ay nagpapainom na. Ay hindi pala naintindihan, akala niya hindi na Vice President si Sara Duterte. May nagpapainom na vlogger dahil impeach na daw si VP Sara. Hindi pala niya naintindihan, yun pala sa Kamara lang. Alam naman natin yan. Umpisa pa lang, marami sila dyan. Marami na nga, mukhang may question pa kung bakit sila pumirma. May mga nagpaliwanag pa na pumirma sila para ma-impeach si VP Sara. Kung hindi, dahil sa budget. Ayun yan sa kanila. Marami nang nagpaliwanag na mga congressman dyan. Kaya kanya-kanya sila ng paliwanag. Bakit?
mag-e-eleksyon.